inaano na nga yan eh, ginagawa na nga ano yan ng mga DDS eh. Ngayon, puntahan naman natin ito itong issue patungkol naman po dito. Kaya pangalan nito, kaya Mayor Antonio Halili. Puntahan naman po natin to kasi ito pong kay Mayor Antonio Halili na ito, case unclosed pa rin to eh. Hindi pa rin po nakakakuha ng kahit anumang hustisya si Mayor Halili. Magpasa hanggang ngayon. Umpisahan natin dito sa pagtatapat ni Royina Garma. Do you have also knowledge about those other personalities who have been killed on the war on drugs? Like big personalities that you know about? Yes, Mr. Chair. It was a public knowledge. It was in the newspaper like the couple na Odikta. Di ba namatay po yun? Mayor Halili. May Ano mga kay Mayor mayors. Sa Calabarzon yan, Tony Halili? Region 4A. Yes, anong Halili. alam mo sa pagkamatay ni Tony Halili? He was shot during the flag raising ceremony. Yes, and yes, says it was reported. Sniper po. So, what do you know about the... Chismis lang kasi, Mr. Chair. Okay. And I think imported. Kasi during that time po sa war on drugs, pwede pong tumawid yung mga operatives. So wala kang direct knowledge about it? Wala kang direct knowledge about it? Pinagmalaki kasi ng isa, sir, na sila. Sino yung nagmalaking yun? Major Albotra, Mr. Chair. Major Albotra of Region 7. Albotra Yes. of Region 7? Yes po. Ano pangalan ni Albotra? Major Albotra ng Region 7. Lieutenant Colonel nata. Yes, pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga? Sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team, Mr. Chair. So, it's a team that killed Mayor Tony Halili. So, it was According to really him. a planned... According to him, Mr. Chair. according to During Major... that time kasi, Mr. Chair, kung meron ng grapevine, like it would appear na it is a operation, nagkakaroon ng code of silence. It's real talk, Mr. Chair, sa PNP, tahimik na. Matatakot na yung iba, matatakot na rin. Even RDs would say na, oh, trabaho yan. Oh, huwag mong trabaho. They will just call you and then it became a culture. Minsan i-process kasi mag-intervene ang NBI, mas nakakatuwa nga kung NBI kasi talagang mas maganda pag ganun. Kaya during my time sa CIDG, nasa Cebu City Police ako, tuwang-tuwa ako pag NBI talaga mag-handle. Kasi definitely, magiging maayos po. That is why, sinasabi ko palagi, gusto ko nagka-hands off after the processing ng crime scene ng crime lab. Pag sinabi na victim na they want NBI, binibigay ko po. That's the reality on the ground, Mr. Chair. You can ask mga ground commanders and chief of police. So again, Mr. Chairman, I would like to reiterate the name of Major Lieutenant Colonel Albotra na ata. Albotra. Kenneth Albotra to be invited in the next hearing. Ayan. So, Do you have also knowledge about those? Ayan dito po sa issue kaya Mayor Halili, meron daw pong nagyabang na sila daw po ang tumrabaho kay Mayor Antonio Halili. Ito po ay ginurgur sa kalagitnaan ng kanilang flag ceremony. At yun nga po ang malungkot, ginurgur. Pagkatapos nun ay ininvolve pa sa usapin ng droga. Imagine niyo yung tinanggalan mo na ng buhay, tapos nakahimlay na, wala nang kalaban-laban, 'di ba? Gagawin pang sangkot sa droga, 'di ba? Parang napakasakit naman noon sa pamilya nitong si Mayor Antonio Halili.
Diba? Yan po yung ano yan po yung realidad ng buhay noong panahon ng EJK. Ano yung sabi, Ate Tamura? Ano yun? Kasi hindi ko nakikita. Kamote ka. Nagbigay na nga ng statement ang BARM na hindi totoo yan. Hindi yan papatulan ni Mr. Lagdameo. At least ako kamote. Ikaw ulalo. Bulok ang utak mo. Diba? Felix Pangon. Buong pamilya mo ba bobo tanga? Felix Pangon. Ano ba spelling ng Anton Lagdameo? B-A-R-M-M? Bobo. Oy, Felix Pangon, bago mo ako tuligsain dito, magpaka ano ka muna, maligo ka muna, baka mahimasmasang ka. Hindi ko nakikita yung comment niyan kasi po sa StreamYard hindi po lumalabas yung mga comment na ganyan yung mga restricted na comment. Riders for Life, andiyan si Kuya Riders for Life, shout out. Diba? Bobo ka pala Naglabas ng statement ang BARM, naglabas na statement yung si Anton Lagdameo. Tumigil ba yung mga taga Lanao del Sur, yung sila Dato Paksali, tumigil ba? Hindi naman Ibig sabihin, hindi enough yung statement ni Lagdameo na yun. Diba? Ang dapat dyan, upuan, harapan sila, mag-usap, yung pera na yun, doon napunta yun, doon ginastos, hindi binulsa, diba? Hindi nawala, ganun lang yun. Kaya sabi ni J8, sa susunod na Quadcom, Boss Mac, baka magbigay ng statement si Mayor Sweet Halili para magbigay ng statement tungkol sa kanyang ama na nadawit sa narcolis at ginurgur pa noon. J8, wag mo nang gamitin yung salita na ganyan, yung PINASLANG, wag mo nang gamitin yan. Pati yung ang gamitin nyo, ginurgur. Kahit saan kayo mag-comment na live, ang gamitin nyo, gurgur. Kasi po yung salita po na yan, bawal gamitin dito sa sa lahat po hindi lang kay Kuya J8, sa lahat po. Kasi meron po ako ilang mga live, pagkatapos ko mag-live, restricted sa monetization kasi pag nag-held, yung appeal for review ako, lalabas doon yung feedback, pag kinlik ko, yung sinabi kong word na yun, bawal dito. Kaya pala dilaw, yung monetize siya pero hindi siya green. Hindi yung wala kang violation. Yun po yung lumalabas. Ate Baby sa Landanan, shoutout po. So ngayon ito. Alam niyo kung bakit napaka-imposible para sa akin na si Mayor Halili ay malagay po sa sa linya ng usapin droga. Dahil po dito. Suportado raw ng Volunteers Against Crime and Corruption ang chain campaign ni Tanawan, Batangas Mayor Antonio Halili laban sa mga nahuhuling drug user at pusher sa kanyang lungsod. Sa panayam sa Radyo 5, sinabi ni VACC Board of Trustees member Arsenio Bautista na hindi nila masisisi ang alkalde sa ginawang patakaran dahil napakabagal ng justice system ng ating bansa. Tinawag din ni Bautista na balakid ang Commission on Human Rights sa pag-usad ng mga kaso at sa pagganap ng mga tagapatupad ng batas sa kanilang tungkulin. Una nang sinabi ni CHR na inirereklamo nila si Halili dahil sa ginagawang pamamahiya sa mga suspect na hindi pa naman daw napapatunayan ang kasalanan. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Ayun katulad walk of shame. Yung mga meron pa Flores de Pusher. Parang ginawang Flores de Mayo. Tinagala yung mga adik. Ate Tamura, yes po. Kaya po gurgur na lang po gamitin nyo. Ngayon dito tingin nyo, yung taong namamahiya ng pusher at adik magkakaroon ng koneksyon sa illegal na droga?
Diba parang napakalabo napakahirap paniwalaan. Kasi, ayaw nga nung tao ng merong pusher, merong addict sa lugar niya, tapos siya pa ang magiging drug lord dun sa lugar niya. Diba dapat ka matuwa ka kung may addict o may pusher sa lugar mo kung drug lord ka? Dahil ibig sabihin nun, kikita ang negosyo mo. Hindi to katulad nung sa mga drug lord na buong Pilipinas ang kanilang sistema. Ito, kaya Mayor Halili, maliit na bayan lang ng Tanawan ang kanyang pinamumunuan. Kaya kung siya'y drug lord talaga, di ba dapat nga matuwa siya, alagaan pa niya yung mga addict na yan. Pero hindi, pinapahiya, pinaparada. Ayan Flores de Pusher. Di ba kaya paano nangyari yun? Na ito ay masasangkot sa illegal na droga. Ngayon, ito pa po, isa pa pong balita. Ipinaparada sa kalsada ng nakaposas at may karatula pa kung saan nakasulat ang ginawa umanong krimen. Sa ganitong estilo ng pamamahiya, nakilala ang kampanya ni Mayor Antonio Halili sa Tanawan City. Ang ilan sa mga ipinarada sa tinaguriang Walk of Shame, ang mga umanong magnanakaw ng tuyo at electrical cable. Meron ding binansagang Flores de Pusher noong 2016 kung saan iprinisintang 11 nahuling suspect sa droga ala Santa Cruzan. Dahil dito, binansagan siyang Rodrigo Duterte ng Southern Tagalog. Sinabi ni incoming President Duterte, sinusuportahan niya ang pagsugpo sa droga ni Mayor Halili at handa raw si Duterteng bigyan ng legal advice ang alkalde. Pero ang Commission on Human Rights ilang beses pumalag sa shame campaign ni Halili. Labag daw kasi ito sa karapatan ng mga suspect na itinuturing na inosente hanggat hindi pa nililitis ng korte. Depensa noon ni Halili, epektibo ang kanyang ginagawa kaya itinuloy pa rin niya ito. Pero noong nakarang taon, mismong si Mayor Halili ang napabilang sa narco list ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Dahil sa pagkakaugnay sa droga, tinanggal kay Mayor Halili ang kapangyarihang pangasiwa ng lokal na pulisya. Pero itinanggi na rin ito ni Mayor Halili noon. Tinaya ko ang buhay ko, pati buhay ng pamilya ko, sa paglaban ko sa drugs. Tapos ito ang napala ko. Diba? Yun ang napala niya. Ano napala ni Mayor Halili? Nasama pa sa narco list. Diba? Kawawa din no? Ito talaga ang masasabi natin, anti-drug Caesar. Patunay yan na talagang siya po ay anti-drugs. Itong si Mayor Halili. Pero ginawa nung mga tao na siguro ayaw na mayroong napapahiyang pusher kasi paano pa nga naman bibili sa kanila yung pati yung mga addict. Baka humina ang bentahan nila diyan sa Batangas. Kaya pinagurgur etong si Mayor Halili. Diba kawawa din no? Kasi talagang nilabanan niya ang illegal na droga tapos ganun ang nangyari. Kaya siguro pinagurgur. Kasi nga, ayaw sa adik. Pinapaya ang adik. Umina ang bentahan nila sa Batangas. Ang masama pa nito, masaklap pa nito, nung namatay, saka sinama sa narcolis. Yun ang masaklap sa buhay ni Mayor Halili. Nilabanan mo na yung droga, ayaw mo sa droga, pinaparada mo yung mga gumagamit ng droga at nagtitinda ng droga. Tapos, pagkamatay mo, sasama ka pa sa narcolis? Parang ginawa kay Wesley Barayuga. Oh, may pattern. Iisa pattern, di ba? Wesley Barayuga. O, tinumba. O, pagkatumba, sinama sa narcolis. Kasama daw sa narcolis ni Digong. O, si Mayor Halili. Diba? Nagurgur. Kalagitnaan ng flag raising ceremony. Tapos bigla na lang nung nakaburol na ang sabi, kasama daw sa narcolis. Iyak yung yung anak niya.
Kasi napakasaklap, hindi matanggap. Saka pa nakakita nun, pinapahiya nga buong bayan nila yung mga adik, tapos masasama pa sa narcolis. Kaya po ano yun kaya po talagang questionable ang pagkamatay ni Tanawan Mayor Halili. Kita nyo, ito, June Bride and Groom, Flavor of the Month. Pinaparada, yung mga gumagamit, mapababae, mapalalaki. Diba? Kung ako yung iparada dyan, talagang hindi na ako kukuha. Hindi na ako gagamit. Napahiya na ako Diba? Kaya hihina ang kanilang binebenta doon sa Batangas. Naku po, karami Karaming tao nakakita, diba? Kaya talagang ka na. Hihina ang negosyo dyan nung mga tunay na drug lord. Kaya ayun ang nangyari. Walang ibang solusyon kundi gurgurin si Tanawan City Mayor Halili. Diba? Yan po ang ginawa nila noong panahon ng EJK. Ultimo mayor na masigasig na lumalaban sa illegal na droga sa kanyang bayan, sinama sa narcolis. Sana nga itong sa Quadcom na ito ang simula ng paghahanap at pagkuha ng hustisya para kay Mayor Halili. Sana hindi to tigilan ng Quadcom. Diba? Sana hindi to hintuan ng Quadcom yung ginagawa nila na to. Ito pa po yung isang balita Sa Batangas naman, muling umarangkada ang Walk of Shame sa Tanawan na may temang June Bride and Groom. Sa kabila ng ilang batikos, may positibo raw epekto ang nasabing parada para sa probinsya. Umaksyon si Romel Lopez. Bitbit ang mga bulaklak, pumurada, mga inihinalang tulak at user ng droga sa Tanawan City, Batangas kahapon. Kung noong nakaraang buwan, Flores de Mayo ang tema ng Walk of Shame, June Bride and Groom naman ang pakulo ngayon. Sabi ni Tanawan Mayor Antonio Halili, magpapatuloy ito hanggat hindi natututo mga pasaway sa lugar. Sino namang iba na involved pa sa ganyan, sana iwasan na nila dahil baka ayaw nilang mapahiya. At least dissemination ng information para makilala ng mga kababayan ko yung mga dapat na iwasan ng kanilang mga kamag-anak. Agad naman dumating sa Tanawan City kanina mga kinatawan ng Commission on Human Rights para kunan ng pahayag ang mga suspect. Pero tumanggi sila magbigay ng komento sa issue. Ang isa naman sa pinaradang suspect dumepensa. Pagdating po namin dyan sa loob po ng station nila, hinubaran po, tingnan po yung namin, hinubuan po. Tapos yung nga pong isa po yung pa po siya na kung gusto mo para makalabas ka, pagalaw ka, sumama ka sa akin. Mayor, wala po kaming ginawa. Ba't po ginawa po ng mga tao niyo yun sa amin? Git naman ni Mayor, di sila nagkulang sa mga paalala na tigilan ng mga masamang gawain sa lungsod. Na may effort tayo para mapakiusapan yung ating mga kababayan. Dialogue yan, once a week. Pinapatawag natin yung mga suspected na involved. Hirit pa ng alkalde, mabuti na raw ang pagparada sa kanila ng buhay sa halip na matulad sa ibang nahuhuling suspect. Ganyan na lang, parada. Para hindi na sila madamay. Pagpasok ng administration ni Mayor Digong, iniiwas ko na sa ganun yung aking mga kababayan dito. Bagamat may ilang di pabor sa nasabing sistema, positibo naman daw ang naging epekto nito sa lungsod. Kasi you can only be attractive to investors kung tahimik yung bayan mo. Nagbibigay din daw ang Tanawan LGU ng livelihood assistance para sa mga nagbabagong pusher. Umaaksyon, Romel Lopez. Diba? Kita nyo? Yung babae, daw siya? Nagbibintang pa ng ganun. Sino maniniwala sa'yo? Addict ka? Yes, Kuya Odi Lenon. Totoo po yan. Totoo yan. Yung mocking Espino. Ate Ilya, hello po. Tamura, tigang naman mga positive ang nagpaparada.
Talaga namang positive. Tsura pa lang eh. At Jay, yes, Quadcom is the way to International Criminal Court for the investigation. Mami Presi, hello po. Eleanor Somar, hello po. Shout out. At Wilfredo Espanto, marami kasong ganyan. Mga mayor na pasama sa narcolis. Buti kahit paano nagkaroon ng lead sa Quadcom. Jun Soriano Pasco, nga sir, nakakapagtaka bakit nasama sa narcolis at napatay gayong anti-drug si Mayor Halili, pala isipan nangyari. Biker NZ Vlog, kawawa nga yan si Halili, mahal ng mga taga Tanawan City yan. Ngayon ko nga lang nalaman yung mayor pala dyan, anak niya, yung Sweet Halili. Pero ang patakaran ni Mayor Halili ay ang bigyan ng araw ang mga adik, hindi ginugurgur. Yun naman ang dapat, di ba? Bigyan ng pagkakataong magbago. Grabe kahawa mga inosente, kaya sana talaga may managot sa EJK. Diba? Sana nga po. Pro Philippines, gamitin nilang guide ang intel ng US sa Davao City EJK 1990s to 2016 nasa WikiLeaks. Si Garma nagpabilis ng investigasyon ng ICC. Yes, nagpatunay ng reward system. Sana nga talaga, 'di ba, mabigyan ng hustisya ang lahat po ng mga nawala. At nagurgur nung panahon ng pamumuno ni Digong under the EJK War on Drugs. Ito sana maano talaga to kasi ibig sabihin ang tumrabaho pala kay Mayor Halili ay mga kabaro ni Garma. Meron po tayong nabasa na kaya daw po tinrabaho si Mayor Halili kasi po malaki po ang reward. Bakit? Kasi nga po, yun daw pong drug lord na may hawak noon doon sa Batangas, humina ang bentahan dahil sa ginagawa ni Mayor Halili. Kaya po pinagurgur. Malaking halaga daw po yun. Eleanor Somar, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan, idol. Yun nga Alex Bellarmino, Mayor Halili's drug war is genuine. Unlike the one in Davao which is full of hypocrisy. Tama. Eleanor Somar, matapang sila Bato, Bongo at Digong sa social media pero takot tumarap sa Quadcom. Kuya Alex Bellarmino, yun nga si Digong 11 years ago, sabi niya, kayong mga kriminal, huwag kayong pupunta dito sa Davao City. Umalis kayo. Sabi niya ni Digong. Tapos 6 days ago, nung nag-file sila ng candidacy ng kanyang anak, nagbabala na naman. Kayong mga kriminal dito sa Davao City, umalis na kayo. Dahil pag ako na mayor, yayariin talaga kayo. Ibig sabihin, palpak yung anak. Ibig sabihin, si Bastoy walang kwentang mayor. Diba? Kaya pala ang daming kriminal dyan sa sa Davao City. Kasi yung mga kriminal hindi yata hinuhuli. Hindi yata nahuhuli ng dating mayor. Hindi yata nahuhuli ng mga naging mayor diyan. Sino ba naging mayor diyan? Si Sara, si Baste, yung De Guzman. Puro tropa ni Digong. Kamag-anak ni Digong. Parang PJ, shoutout sa'yo Kaya po wala talagang mangyayari pala sa Davao. Bakit? Biruin nyo, 30 years plus na pinamumunuan ni Digong at ng kanyang mga anak ang Davao City. Tapos babalik ka as mayor, kakandidato ka as mayor, magsasalita ka na naman. Kayong mga kriminal, umalis na kayo sa Davao. Hindi na ako magtataka kung bakit hindi umaalis yung mga kriminal dyan sa Davao City. Baka yung mga kriminal dyan, kaibigan ni Digong, katulad ni Kibulok. Numero 1 kriminal ng Davao. Manyakol, nambubulog. Diba? Supportahan niyo po yan si Paring TV PJ Reacts, PJ TV. Napakaraming channel niyan si Paring PJ. I-support niyo po yan, tropa pips natin. Kay Maria at Nanay Maria Leonora Roque, magkarelayon talaga si Digong at Kibulok. Parehas pera ang sinasamba nila. Kakatayin ang lahat para sa negosyo. Nako, yun nga po.
Sabi ni Sleepy Airplane, wala kang kwentang vlogger, bayaran ka. Nasaan po yung bayad at ipambabayad ko ng tubig at wifi ko? Please po, maniningil na po ako ng bayad. Nasaan po yung bayad sa akin? Kanino ko po ba kukunin? Para po makapagbayad ako ng wifi at tubig. Sleepy Airplane. Oh. Ali Goma, gago ka, huwag kang magsabi ng ganyan. O sige, hindi na ako magsasabi ng ganyan. Putang ina mo ka na lang. Ali Goma, putang ina mo ng buong pamilya mo. Kim Sangkupan, bangag ka. Opo, bangag po ako. Nagpupulburan po ako ng live. Ako lang po yung vlogger na nagpupulburan ng live. Sayang, wala akong dala ngayong pulburon. Bangag po talaga ako. Bago po ako mag-live. Sumisinghot po ako. Basher! Pasok pa kayo mga basher! Dali! Ay, naku naman to mga basher na to. Joel Tamase. Ayan, boss, I love ninyo. Sana mabata ni Kap ninyo si si Ben Barubal na naging katulad na niya si Maharluka at Banat Bahay na sinusukan niya noon. Diba? Si Ben Barubal dati nakalaban ko din yan nung panahon ng eleksyon, tapos biglang magulat tayo yung pala niya na, tutropahin niya na pala si Maharluka. Gagayahin niya na. Totoo lang, di naman niya nabudol Sabi ni Maharluka, nabudol siya. Sabi ng ibang mga bumoto kay PBBM, nabudol sila. Hindi sila nabudol. Hindi sila nabudol. Naoperan lang ng mas maganda. Ganun yun. Eleanor Sumar, sila Kiburat at Dutae ang may pakana sa Kapa Investment. Yun nga. Sige po, jajaketan ko po kayo pagbalik ninyo. Kim Sangkopan, ikaw ang bangag, sabi ni Ate Tessie Roas Channel. Putangina, kung ako bangag ako, dapat hindi na ako nagbablog. Diba? Dapat wala na akong laptop, binenta ko na. Pinambangag ko. Bobo. Dapat wala na akong sombrerong maganda. Binenta ko na lahat ng sombrero ko. Dapat wala na yung mga sombrero ko na to. Bakit? Ibebenta ko na lang to. Para pambangag ko. Dapat hindi ako magkakaroon ng 4 na cellphone. Pambabangag ko na lang to. Eto pa. Yan pa, mga susi ng sasakyan. Dapat benenta ko na lang itong mga sasakyan ko, pambabangag ko na lang. Diba? Mariosep. Palibasa, hindi nyo naman ako kilala kasi. Diba? Alam nyo, yung mga bangag, binibenta niya ng lahat. Pati panting butas ng asawa, ibebenta, makapagbangag lang. Diba? Ay, naku talaga itong mga bobon to. May maibintang lang no? So ako po magpapaalam na sa inyo dito sa ating live na ito. Ingat po kayong lahat. Nasan mang panig kayo ng mundo Thank you po sa inyong suporta. Ayan, tira-tira. Thank you Ate Tessie Ross Channel, Eleanor Sumar, RJDF, Tiburcio, Joel Tamase, Nay Maria Leonora Roque, si Pareng PJ, ayan, shoutout po sa inyo. Grabe talaga tong mga na to no. Ang bintang sa atin no, bangag. Ay nako talaga. So yun po, thank you po sa pagsama nyo sa aking live at sana makamit po ng ating mga tropa pips ang kapayapaan muli dito sa mundo ng BBM community. Yung mga vlogger sana magkaisa-isa ulit dahil po importante na magkakasundo po ang lahat. Jose Bibas, Boss Mac, puso, relax lang, luminaw at lumalabas na ang mga totoong bangag. Kita naman po sa ginagawang hearing sa Quadcom. Tama. Ugali ni BBM, walang pake sa mga naninira sa kanya. Ang focus niya ay makapaglingkod sa bayan kasi nasaksihan namin yan. Taga Ilocos Norte ako. Demi,
Huwag kang magmumura kasi ugaling DDS lang yan. Kung PBBM vlogger ka, dapat gaya mabait ka kasi mabait siya. Ay, nako. Hindi po ako pwedeng hindi magmumura. Ako po yung taong normal. Hindi po ako pwedeng, ay, huwag kang magmura kasi si BBM, ganun. Hindi po. Ako po, kung ano po yung nakikita nyo sa akin ng dito sa live ko, ganun din po ako sa personal. Hindi po ako plastic. Hindi ko po kailangan, ay, si BBM hindi nagmumura. Ako hindi magmumura. Putang inang yan. Hindi po ako ganun. Ay, nako. Pasensya na, Demi, hindi ako ganun eh. Hindi ako plastic. Sabi ni Alpha Kilo, Oscar, inutil daw ang nanay-tatay niya. Oo, Alpha Kilo, Oscar, dapat pinutok ka na lang sa kumot ng tatay mo eh. Dapat ginakol ka na lang ginakol na lang ng nanay mo, tatay mo, hindi na lang pinutok sa sinapupunan. Nabuo tuloy ang bobong Alpha Kilo Oscar na nagko-comment dito ngayon sa aking channel. Ay, naku talaga, sayang. Alpha Kilo Oscar, sumama ka. Samahan mo na lang si Digong pag dinampot ng ICC para may taga-serve ng kanyang lugaw. Nanay Presi, Mami Presi, thank you po Salamat, Boss Mac, mga mahina utak, mga yan. Di ba? Ate Corazon Doyugan, salamat po. Thank you po. Basta ako po, hindi po ako plastic. Kung ano yung nakikita niyo sa akin sa live ko, ganun din po ako sa personal. Yung mga barkada ko, mga kakilala ko, kilalang-kilala nila kung ano ugali ko. Isa makakapagpatunay dyan, si Gerald, taga Bukawi, Bulacan. Shoutout Tol Gerald. Eleanor Sumar, Demi, hindi naman vlogger ng simbahan to para di pwede magmura. Si Demi, nanonood naman sa atin yan, nakikita natin yung pangalan niya rito. Pero ako talaga, kung ano yung ugali ko sa bahay, ano ugali ko sa labas ng vlog ko, yun din po ugali ko dito sa vlog. Hindi po ako nagpapanggap dito. Hindi po ako yung pag nasa vlog, ay, magandang araw po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Macmac Pablo po. Sana po, suportahan po ninyo ang aking channel po. Amen.